Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Ako po si Brother Shaquille Romero ng Queens Robacoor Daughter Church, ang inyong makakasama dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob ninyo sa amin. Nawa kayo po ang manguna sa aming talakayin ngayong araw. Nawa po'y tumagos ito sa aming mga puso't isipan at damdamin, Panginoon, na maging makabuluhan ang bawat tatalakayin namin ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong biyaya. Sa inyo po ang papurit padakila. Ang aming dalangin ay tinataas namin sa inyong dakilang anak na si Jesus. Amen. Sa ating pagpapatuloy, ang pamagat ng ating talakayin ngayong araw ay tungkol sa Yahweh's reaction would be to withdraw from Israel and to punish them. Sa Tagalog, ang reaksyon ng ating Panginoon na nagtungo sa pagkakaroon ng kasalanan ng mga taga-Israel at sa kung paano sila pinarusahan ng ating Panginoon. Ang ating aklat na babasahin ngayong araw ay makikita sa Deuteronomio 32:19-27. Sa 19, nang makita ni Yahweh ang ginawa nilang ito, napuspos siya ng galit, puot niya'y nag-alimpuyo laban sa mga anak na inari niyang totoo. Kaya't ako'y lalayo, ang sabi niya, kanilang mga dalangin di na diringgin pa. Tingnan ko lang ang kanilang mga sasapitin, isang lahing suwail, mga anak na taksil. Pinanibugho nila ako sa mga Diyos-Diyos na hindi totoo. Sa pagsamba sa kanila'y ginalit nila ako. Kaya't bayang hangal kahit hindi akin ay siyang gagamitin upang aking bayan ay galitin at panibughuin. Galit ko'y bubuga, nag-aalab na puot, maglalagablab hanggang sa kalaliman ng daigdig ng mga patay. Lupa't bunga nito ang tutupok sa mga saligin ng mga bundok, siya ang nasusunog. Tatambakan ko sila ng labis na paghihirap, pauulanan ko sila ng aking mga sibat, dadalhan ko sila ng mga nakakalunos na salot, matinding lagnat at gutom ang aking idudalot. Mababangis na hayop ang aking pasasalakayin, makamandag na ahas sila'y tutuklawin. Sa mga lansangan ay magkakaroon ng mga patayan, sindak at takot naman sa mga tahanan. Binata at dalagay kapwa pupuksain, maging pasusuhing sanggol at matandang ubanin, na sa isip ko sana'y sila ang lipulin, sa alaala ng madla sila'y pawiin. Subalit ay akong mangyari ng mga kaaway ng mga pahambog na magsasabing kami ang lumupig sa kanila, ngunit akong si Yahweh talagang kanila'y nagparusa. Inilarawan ng ating talakayin sa pagpapahayag ng ating Diyos ng mga kaparusahan at bunga ng pagmamalabis at pagsamba ng Diyos-Diyosan ng mga taga-Israel, ng mga mas piniling sumamba sa mga Diyos-Diyosan sa kanilang inakala at hindi ang Diyos na sa kanila ay lumikha at nag-aon sa kanila sa pagkakaalipin sa Ehipto at nagbigay ng kaginhawaan at pagpapala. Dito makikita natin na ang mga parusa na ibinigay ng ating Panginoon sa kanila, na bawat parusa ay alam natin ay matindi. Dito kasi nakita natin ang mga taga-Israel na nasanay sa mga biyaya na ipinagkaloob ng ating Panginoon. Ngunit dahil sa kanilang pagiging gahaman at sakim, sila ay naghangat ng mas marami at inakala nilang mararamdaman nila ang mas malaking kaginhawaan sa mga Diyos-Diyosan na akala nila sa kanila'y magsasagip. Sa ating refleksyon, una, huwag maging sanay sa kaginhawaan at huwag kalimutan ang sanhin nito na ang lahat ng magagandang bagay ay mula sa Diyos. Dahil minsan tayo ay nagiging sanay sa mga binibigay ng ating Diyos at tayo ay naghahangad pa ng maraming bagay. Sa pangalawa, manatiling tapat sa Diyos upang manatili ang biyaya at huwag tayong mapahamak sa mga maling desisyon natin sa buhay. Sa pangatlo, ang Diyos ay silosong Diyos. Gaya ng sinasabi sa Exodus 34:14, huwag kayong sasamba sa ibang mga Diyos dahil ako, ang Panginoon, ay ayaw na may sinasamba kayong iba. Nakita natin dito na ang ating Diyos na buhay ay isang silosong Diyos na gusto niya ng mga Kristiyanong mga loyal sa Kanya. Gusto niya ang mga taong mga sumasampalataya sa Kanya ay wala nang sinasampalataya pang iba kundi siya lamang. Ngunit kapag ito'y ating
ating sinaway, mararamdaman natin ang mga naranasan ng mga taga-Israel. Sa ating reminders and application, panatilihin natin ang ating pananampalataya sa ating Diyos upang tayo hindi mapahamak at magdusa gaya ng mga sinapit ng mga taga-Israel. Kaya imbis na tayo ay mawala ng pananampalataya, mas paigtingin at palawakin natin ang ating relasyon at pagmamahal sa Diyos. Gaya ng sa pahayag, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos mula kay Jesus. Sa Juan 14:15, ito ay nagpapahiwatig na ang pagsunod sa kanyang mga turo ay isang pagpapakita ng pag-ibig at isang daan upang maranasan ang kanyang presensya. Sa ating konklusyon, tayo ay nakakaramdam ng kaginhawaan sa presensya ng Panginoon. Ngunit dahil sa ating makataong pag-uugali, tayo ay naghahangad pa ng iba at sa huli ay magsisisi at nauuwi sa kapahamakan. Tandaan natin na mas masarap ang biyayang pag-ibig ng Diyos. Ito'y sapat tumaapaw kaysa sa biyaya na makamundo. Kapag pinili mong sundin ang Panginoon, pagpapalain ka niya. Ito ay dahil sa pagsunod ay laging humahantong sa pagpapala at pagsuway sa kapahamakan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong talakayin na inyong ibinigay sa amin. Nawa ito po ay tumagos sa aming mga puso't isip at damdamin, Panginoon. Maraming salamat po sa inyo. Ito ay aming anamnamin at aming iintindihin pa, Panginoon. Bagamat nakita namin ang mga parusa ng mga taga-Israel, Panginoon, alam namin ang magiging bunga nito, Panginoon, kapag hindi namin ginawa ang mga ginawa ng mga taga-Israel. Maraming salamat po sa inyong binigay na pagpapala sa amin. Nawa po'y biyayaan ninyo ang mga nakikinig ngayong araw na ito sa tinapay mula sa langit. Maraming salamat po. Ang aming papuri at pasasalamat sa inyo ay aming itinataas sa pangalan ng anak niyong si Jesus. Amen.